So, ngayon ay ihahanda ko na yung lupa sa aking mga paso para magpupudla ang init ng araw. Ngayon, magpupunla ako para doon sa aking kalabasa. So, marami na akong punla sa loob para sa spring. So, kita niyo naman ang ganda na ng weather. So, malapit na akong magtanim sa labas. So, yung mga pagpupunla ko, in-start ko na since last month paunti-unti. So, ngayon, ang gagawin ko susunod ay yung sa kalabasa. Handa ko na yung lupa. Excited na ako sa pagtatanim ng summer. Naku mga kababayan kabalin. Sasabihin nyo mayabang ako. Pero okay lang. Pero ito lang yung isang bagay na may pagmamalaking tunay na magaling talaga ako sa pagga-garden. Naku, napakahusay ako. Parang lahat ata ng uri ng halaman, alam kong itanim. Kumbaga kung di man ako maging successful ngayong unang attempt, the second time na mag-attempt ako itanim yung halaman na yun, hindi pwedeng hindi ko siya mapatubo. Tapos, pag naghalaman ako, matataba, tapos mabunga. Ganyan ako Tapos talaga malulusog. Palaging binabati yung mga halaman ko na ang galing-galing ko daw mag-garden. Yung ang unang vlog ko sa pag-garden, alam niyo ba mga kababayan? Ang unang vlog ko sa pag-garden, tinigilan ko lang kasi nakakapagod pag puro gardening. Tapos walang gaano nanood kasi ginawa kong English noon. So, may nag-comment pa nga sa akin nung sabi sa akin nahihirapan ka tang mag-English, sabi niya. Ba't hindi mo na lang Tagalogin, sabi sa akin. So, ngayon, tinigilan ko yung kasi talagang wala akong time. Bumalik ulit ako sa papag-vlog at nag-create ako ng bagong channel. Ito nga, Kapampangan Abroad. Ngayon, yung title ng vlog ko ang nakapag-isip yung mga anak ko. Kasi, magaling nga naman sila kasi pag ako nag-iisip ng title nung channel, hindi nagkiklik. Pero nung sila ang nag-isip, nag-click talaga yung channel ko. Kahit pa paano, nagkiklik na yung channel ko, maraming nanonood. So, ayan. Ang daldal ko, no? Ngayon, ilalagay ko muna yung lupa dito sa mga ito. O, ayan. Yung mga pinaghinuman ng soft drinks ito, ayan. So, recycle ko. At ito yung pagtatanom ko ng kalabasa. Ayan, ganyan ako ayan. Sasampulan ko, ayan. Pupunlahin ko yan ng Dito ako magpupunla. So, ang ginagawa ko dito, dahil maiksi lang yung winter dito, March pa lang, nagpupunla na ako sa loob ng bahay. Inuuna ko yung mga matagal magbungang yung mga matagal na magbunga ng mga gulay. Yun ang unang pinupunla ko, yung sili, tsaka talong, tsaka yung alokbati. Matagal yun bago tumubo. So, nung March pa, nagpunla na ako. Ngayon, last week, yung namang ampalaya. Ngayon, pagkaraan ng isang linggo mahigit, mga 2 weeks pa pala ngayon, mula ngayon, ito namang kalabasa. So, bago matapos yung April, sa katapusan ng April, doon ako magpupunla ng kalabasa. Para, pagdating ng June, pitinanim ko sa labas. So, within a month lang, or may na isang buwan, mamumunga na sila. Pero kung hindi ako magpupunla sa loob ng bahay ng maaga, kung sa labas lang ako magtatanim ng buto, so magwi-winter na, wala pa rin bunga yung mga halaman ko at saka gulay, hindi pa rin lumaki. So, para mapakinabangan ko yung gulay dito sa Canada, yung mga itinanim ko, ang ginagawa ko, maaga ako nagpupunla, March. Nung mga 5 years ago, sinubukan ko magpunla ng February, napaaga naman. Kumbaga, malapit na mamunga yung mga hindi pa natutunaw yung snow sa labas. So, ngayon ginawa ko, March na lang ako magpunla. Ayan yung mga sili ko. Alam nyo ba na bell pepper to Alam nyo ba na naparami yan? Ililipat ko siya sa mas malaking container kasi wala silang enough space para lumaki. Tumubo lahat. Alam nyo ba na galing lang ito doon sa buto na iniluto ko? Kinuha ko yung buto ng bell pepper na pula. Tapos, immediately, pinunla ko. Akala ko hindi tutubo kaya kinapalang ko. Tumubo lahat. O, kita nyo na, sabi ko na sa inyo. Meron akong green thumb. O, talagang hindi ko kalain natutubo kasi kaluluto ko lang ng bell pepper, tapos tinanim ko na yung buto. Biglang tumubo lahat. Kaya tuloy na pasikip, ililipat ko na siya sa mas malaking container. Yan, kasi hindi po pwede magtanim dito sa labas. Malamig pa talaga, mamamatay. Ayan, April 17 ngayon.
Yung mga nakaraang linggo at saka araw, napakaganda na ng weather. Talagang nakakalabas ka na ng walang sweater. As in, wala na talagang snow or yellow. Talagang tunaw na tunaw. Pero ngayon, biglang-bigla na naman. Tapos kahapon pala naulan. Pero ngayon, biglang-bigla, ayan, naging yellow na naman yung ulan. Kumbaga pinaghalong snow. Snow pala, tapos biglang naulan ngayon ng tubig. Naririnig nyo yung tunog ng tubig. Pero kaninang maaga-maaga dahil mas malamig, snow ang pumapatak mula kagabi. Ayan. Kita nyo naman. Ayan. So, kita nyo biglang nagyelo, no? Ayan, madulas yung ganyan pag ganito. Ayan. So, yung klima dito sa Canada, kahit sabihin mong summer, minsan nga, sabi ng mga matagal na dito sa Canada, minsan daw sa June, may naliligaw pang snow. Kaya nga yung mga nagtatanim dito, hirap magtanim. Hindi nila alam kung kailan magtatanim. So, ginagawa nila, chine-check muna nila yung weather sa buong linggo. Yan, kita nyo naman. Hindi ko pa naaayos ang aking taniman. Ayan yung aking mga compost. Yan, magulo pa. So, may snow na naman. Yan, ang gulo-gulo pa ho ng aming back porch. Di pa tayo nakakapag-ayos kasi malamig pa sa labas. Ayan, pabago-bago pa yung weather. Ayan o, nagkakaroon na naman ng yelo. So, ayan yung pagpupunlaan ko. May mga punla na ako sa loob. Ito yung mga pagpupunlaan ko. Pinaulang ko nga kahapon kasi umuulan kahapon. Tubig talaga. Ngayon, bigla uling yelo. Ayan. So, mamaya i-defrost ko yan para makapagpunla na naman uli ako ng ampalaya for second batch. At saka para sa aking kalabasa. Yan. Hili ko yung pagtatanim mga kabayan-kabalin. Maaaliw kayo pag ako'y magtatanim dito sa Canada. Talagang matataba, malulusog yung mga halaman ko. Yan, ready na yung mga itatanim ko sa labas. Ito yung talbos ng kamote ko. Ito yung mga ampalaya ko. Yan, yun yung mga punla ko, kalabasa. Malalaki yung bunga nito eh. Tsaka yung buttercup na kalabasa, ito rin. Tapos meron din akong, ayan, mayroong mga. So, iba-ibang araw ko sila ipinunla. Ayan, may mga alukbati ako. Ayan yung talong ko, medyo mura pa. Oh, liit pa. Ayan o. Ewan ko kung mamumunga ito bago mag-winter. Medyo na-late ng punla ko sa, sa talong. Ayan. So, ayan, ganda, no? So, itatanim ko na yung iba niya, malapit na. Naka-ready na yung lupa na taniman ko. Kasi, nagpupunla kasi kami ng halaman sa loob ng bahay. Kahit medyo malamig pa. March pa lang, nagpupunla na ako, nag-uumpisa na yung mga alukbati, ampalaya, ganyan. Saka yung sili. Kasi March pa lang, nagpupunla na kami, tapos April hanggang first week of May. Kasi kung hindi ka magpupunla ng maaga, ng March at saka April, magwi-winter na uli, hindi pa namumunga yung mga gulay mo. Sa sobrang iksi ng summer dito sa Canada, winter na, hindi pa rin mamumunga yung mga halaman mo kung sa labas mo pa lang sila itatanim. Ngayon, hindi ka pwede magtanim sa labas unless nasa first week na ng June. Yun lang ang pinaka-safe na hindi na lalamig at hindi mamamatay sa lamig yung mga halaman mo. Ayan yung mga gabi ko. Yan, sa loob ko ng bahay, pinatubo yan. So, ilalabas ko rin yan pagdating ng first week of June. Ayan, hindi naman ako nagpunla ng kamatis, naligaw lang to. Hindi ko alam kung bakit may buto ng kamatis sa mga ipinunla ko. Ang pinupunla ko noon talong. Tapos nataka ko may kamatis. Ayan, pero okay na rin, at least may kamatis na ako. Ayan, dadagdagan ko na lang ng konti. So, ayan yung mga sili ko, mga bell pepper yan, at saka mga siling pangsigang. May talong ako. Another kalabasa. Ayan. So, yan, marami pang sili. At ayan ang aking mga ampalaya. Medyo malaki na, oh.
Tapos meron ulit akong bagong sibol na mga pangtalbos ng kamote. Ayan. So, marami akong maitatanim this year. Excited na ako. Kaya nga nagpupunla kami sa loob ng bahay. March pa lang hanggang April. Kasi, para malaki-laki na pagdating ng first week of June. Pag tinanim ko sa labas, makakasurvive na sila ng sa lamig at saka malaki-laki na. So, bago matapos yung winter, mapapakinabangan ko yung mga gulay ko. Ayan. Yung iba naman, yung matibay-tibay, itatanim ko na sa labas na as in buto. Ibababad ko muna. Kagaya ng green beans at saka yung chicharo, matibay yan sa lamig. At saka yung mga pechay, labanos. Kahit na medyo malamig-lamig yan, itatanim ko yun ng buto. Yung buto ng direkta sa yung labanos, pechay, green beans at saka chicharo. Tsaka yung mais na itatanim ko na yan sa labas. May pa lang. Second week of May. Kasi matibay-tibay yung mga yun sa lamig. Naka-design sila ng konti sa lamig. So, nakakasurvive sila sa medyo malamig ng konti. Kaya naitatanim ko na sila ng direkto sa labas. Yan, excited na ako magtanim.